Ano bang mga mainit na usapin ngayon? Habang din lamang nasimulan mo na yung Blue Ribbon Committee. Ayan. Ang tinatanong ho nila agad ngayon, Sen, doon sa ating mga kabayan, yaman din lamang kayo na po ang nasa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano na po ang inaasahan? At meron na ho ba kayo nakatalaga kung sino-sino ang mga miyembro ng Blue Ribbon Committee? Yung Blue Ribbon Committee, Jen, Nelson, Opo. ay isang nakapurmang committee na yan. May tao na talaga yan. Ganun ho ba? Ang pinaka-head niyan ay tinatawag na Director General. Oho. Kapatid ni Congressman Miro Kimbo. Palagay ko kuya niya yun. Oho. Naka-wheelchair yun, pero very competent, ha? Okay. Matagal na siya roon at ang pagkakaalam ko, magre-retire siya itong December. Opo. So, meron na talagang yun. Meron talagang May tao yun. Opo. May tao yun. At sa aking palagay, sa tagal ng pagkakatatag ng Blue Ribbon Committee, ay talagang may kasanayan na. Yung competence nila, kung ang pag-uusapan ay pag-build up ng kaso. Opo. Yung mga tinatawag na stop work. Para sa ganun, ay hindi ka lang basta-basta nagtatanong. Pag nagtanong ka, may basihan yan. Hindi yung kung ano-ano lang tinatanong. Parang kung sino-sino lang ng mga yung mga, anong tawag din sa mga nasa television, ang tanging gawain lang ay magtatanong ng wala naman direksyon ng mga tanong, di ba? Doon hindi. Ganun Kasi talaga. ang Blue Ribbon, makikita mo, kinakailangan ma-establish mo yan. Tatlong bagay, may tinatawag na malfeasance, misfeasance, and nonfeasance. Yung tatlo na yun. Opo. Kinakailangan, bago ka mag-imbestiga, ma-establish mo na alin man sa tatlong ito ay nandun. Opo. Either malfeasance, misfeasance, nonfeasance. Ibig sabihin, puro katiwalian yan na nagaganap o naganap sa maraming ahensya ng ating pamahalaan. Kaya importanteng komite. At yan lamang ang isang komite na nakita ko sa Senado na meron siyang sariling logo. At saka sariling rules ata yan, Sen, ano? Hindi, lahat naman ng komite meron may kanya-kanyang rules. Pero ito may sariling logo doon siya. Opo. Pero siya talagang magtataka ka. Ibig sabihin parang independent siya. Kung yun ang tradisyon, igagalang natin ang tradisyon. Opo. Sa tingin ko, ay talagang binigyan siya ng ganung katangian sapagkat ang kanilang gawa hindi kakaiba. Okay. Di ba kakaiba? At doon nga, kahit walang resolution doon I mean, moto proprio pa. Moto proprio. Opo. Pagka naisip ng chairman, sige, simulan ninyong mag-build up ng case dito sapagkat ito ay nabanggit ng Pangulo sa kanyang Sona kamakailan lang. Opo. Alam nga namang hindi tayo maging alerto sa mga bagay-bagay na Pangulo na mismo ang nakapansin. Opo. Napansin din naman ng mga iba. Kaya lang opisyal na binanggit ng Pangulo. Di ba? Tama po. At hindi lang binanggit. Tinakot pa sila, di ba? Yun na nga. Ano sabi? May mga pasaring pa ang Pangulo. Hindi pasaring, diniretso Ano sabi niya, Nelson? Mahiya naman kayo. Mahiya. Kasi, sino kinakausap niya, Jen? Yung mga mambabatas po. Nasa... Yung mambabatas. Di ba? Yung mga nasangkot sa... Akala ko yung mga mambabatas. Hindi, kaharap niya, di ba? Opo. Yung audience niya, mga mambabatas. Opo. At saka sinabi niya, kailangang masiyasat yan. Ay bakit nga naman hindi? Isip-isipin mo pagka ikaw ay binaha. Napakaraming mga propriedades mo, mga kasangkapan, lahat. Nawala. Pati trabaho mo, pati mobility mo, lahat. Mag-aalala ka. Pati pagpasok ng mga anak mo kung paano. Bukod pa dun sa talagang malalagay sa bingit ng alanganin o maaaring sa disgrasya pa ang buhay ng pamilya mo. Ito sa huli, Sen, 30 mahigit na namatay, Sen. At mahigit kulang-kulang sa upang nawawala. Hindi nag-i-improve, kundi lalong lumulubha yung epekto. Palagay ko yung sinabi niyang mahiya naman kayo, isang understatement. Ibig sabihin, dahil siguro nanggaling lang sa Pangulo, hindi lang siya makapagbigay ng mas matinding salita pa ron Kasi siyempre baka sabihin ng iba, dapat hindi siya gumamit na ganun, hindi na presidential yun ganun ho ba? Diba? Nako. Kasi kung meron pang mas mabigat na salita doon, dapat yung sinabi mo, di ba? Yun na nga.
Dapat yung ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Kaya siguro, mas matindi yun eh. Oho. Kaya lang kasi, sinabi niya, may mga pati kontraktor kanya Pati ay... kontratista po. pati mga kontratista ay usigin natin. Oho. O ilang kaya yung kontratista na nandun sa harap ng kapulungan na yun din. Kasi Sa palagay mo lang. Kasi mga ibang kongresista ko, kontratista din eh. Ha? Di ba yung investigahan nyo sa ano, pati equipment eh, nakalagay yung pangalan ng congressman? Ay, nagmamaang-maangan pa. Oo. Di ba? Oo, isa yun, isa yun. Oo. Mm. Eh di ba, malamang napakarami din mga kontratista Pero yun, nandun sa harap kahit na. na sisiw lang yun eh. Ganun ho ba? Oo, marami. Kaya ngayon, kung talagang yan, ibibigyan natin ng kaseryosohan na hakbang, ay kinakailangan nating pasimulan siguro sa mga dokumento dyan. Pero kung ang pag-uusapan sa inyo, yung Blue Ribbon lang muna, no? Lahat ba ng 24 kayo, miyembro din ng Blue Ribbon Committee, Sen? Bukod pa doon sa mga sariling staff talaga ng Blue Ribbon? Hindi, tinignan ko 17 lang ang miyembro. Meron palang hindi miyembro. Ayun. Tapos merong pupunta sa'yo, Sen, pwede bang maging vice chair ako ng ganito, ng committee mo? Opo. Di siyempre, sasabihin mo, sige, isipin ko. Baka naman gusto mo kung, isipin ko nga, di ba? Ayun. Oo. Mabalik tayo doon. Opo. Meron silang kasanayan. Yung May mga staff. direksyon ang kanilang bawat hakbang at gampanin na gagawin. Hindi kagaya ng mga ibang mga nasa television. Opo. Ha? Napakadali kasi ng trabaho nila eh. Ang trabaho lang nila magtanong eh. At saka magparatang. Minsan, Pero kahit kailan itong mga ito, hindi pa sila nalagay sa kalagayan na sila naman ang tinatanong. Nako. Di ba? Parang nahihinuha ako na. Kasi, kasi tinangka ko na ipatawag. Nanon doon sa ABS-CBN hearing nung kanyang renewal. Opo. Ayaw pumunta. Magaling lang sila, mag-imbita na sila pag tatatanungin ka sa programa nila. Pero pag silang inimbita mo, Yung mga anchor ba tinutukoy nyo, Sen? Mga anchor din nila? angkor ba yung tawag doon? Anchor po ang tawag doon. Broadcaster, announcer. O yan, yung mga yan. Oho. Nang kanilang napag-aralan lang at nagkaroon ng kasanayan, ay yung magtatanong ka lang. Pero alam mo, pati pagtatanong alam mong may pagka-personal Kasi kung ikaw angkor ka dyan, kailangan mabigyan natin ng konting emphasis ito. Pag angkor ka at ang tinatalakay mo yung sinasabi nating public affairs, Opo. makikinabang ang tao dito Sapagkat lalong-lalo na kung alam nilang ikaw ay matagal na dyan sa profession na yan. At kilalang-kilala ka Opo naman, oo. Mapagkakamalang ka na napakagaling mo. Depende sa mga taong kinakausap mo, di ba? Opo, oo. Ibig sabihin, naniniwala sila sa'yo Nagkakaroon sila ng paniniwala na maaaring lahat ng naririnig nila, lalo na sa pagtalakay mo ng mga issues, nakakakuha sila ng mga batayang impormasyon na nakapagbibigay sila ng iba yung kaalaman. Nagmumold dyan sa isipan ng tao. Ngayon, pananagutan mo bilang angkor, na huwag ka maging bias, Kailangan kailangan objective ka para hindi mo mailigaw ang tao sa paniwala na dahil nga sa pagtatanong mo, akala mo yung taong pinararatangan mo, akala mo'y ganon. Oo, tama. Kapag hindi ka objective, pag hindi ka nasa gitna, hindi ka dapat nandun Sa akin lang. Sa akin lang. Kasi ang responsibilidad mo, napakalaki. Kumbaga, public property ka na Totoo po. Naniniwala sa'yo, nakikinig sa'yo ang tao. Na yun, tama. Kasi kung sino-sino lang halimbawa, biglang gumawa ng programa si Saito. Di ba? Opo. Palagay ko, hindi naman magagalit sa atin si Saito. Baka walang makinig kay Saito Mga 3 siguro nakikinig. Pero sila, halos pag nakitang ganyan, nakikita mo talagang makakapag-influence. May mga followers po talaga. May followers sila. Opo. Kaya kailangan maging objective ka o kaya ipakita mo na pwede kang maging independent-minded. Yun ang tungkulin mo. Sa ganung paraan, ang tao makikinabang. Opo. Pero halimbawa, kunwari si Nelson, congressman. Bakit naman si Nelson nilagay sa
Sa isang committee sa na ganun. Committee on Sports? Oho. Ano naman alam na, yung mga ganon. Bakit mo, May side comment pa. bakit mo naman may minosin naman ang kakayanan? Ba't kilala mo ba si Nelson, si Congressman Nelson? Hindi mo ang kilala eh. Di ba? Rin kilala sa pangalan, pero yung Oo. katauhan, kakayahan niyan, baka hindi niya alam. Ano? Oo, tingnan mo yung balat ni Nelson. siguro. Hindi man maputi ka niya. Bakit nilagay mo sa sports? Okay sana, Sen, kung talagang tinitingnan lang yung qualification. Pero kung may mga nauna pang pangyayari, Oo. ang tanong ay, paano nanalo yung taong yan? Yun na nga eh. Sa umpisa pa lang, hindi mo na napakita na ikaw ay may kakayahang maging objective. Yung walang personalan, doon kakikilalanin ng tao eh. Opo. Doon nila makikita na meron silang pakikinabangan sa bahagi ng iyong palatuntunan. Pero antimano na ipakita mo na bias ka sa tao na yon, Pinipersonal mo na kagad. pinipersonal mo Oo, kagad, yan, oo. paano mo pa siya mapapaniwala na yung talakay mo sa isang issue na yan Eh, objektibo. ay Wala na. objective? Hindi na. Wala na yun. Wala sir. na eh. Opo. Oo. Ang problema ho doon, gumagamit siya ng ibang tao. Baka iniisip niya, magsalita ng hindi maganda, yung ini-interview niya, doon sa mga pinatutungkulan niya, Sen. May ganun eh. ang Leading questions. So. Mapapansin mo naman, Oo. yung anchor na yon kahit minsan, Okay, oo. hindi man lang niya ako tinawag sa programa niya. Kung sino-sino na lang, hindi ko naman minamaliit yung mga taong nakausap niya na paulit-ulit na eh. Aha. Siguro yung mga iba, 10 beses niya nang nakapanayam. Pero ako ni mismo. Ako nakikita ko, anino ko lang, natatakot na yun eh. Ganun. Oh. Oo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Aha. Pero dito sa ating palatuntunan, nakikita naman nila na gitna tayo. Ay, opo Pag naman. tumalakay tayo ng isang subject matter, wala tayong Magkabilang panig, sinisino. ilalatag natin. Opo. Hindi, wala tayong basta pinasasama lang. Pinakikita lang natin ang bawat punto para makita na silang mamimili at the end of the day, Jen, Nelson, Opo. ay sila yung Ang taong bayan, tama kayo. sila yung maaaring magporma ng sariling opinion kung alin yung mas tama. Totoo. Yung ito o yung ganyan. Eh, yun naman talaga obligasyon ng media, no, di ba? Sa ating profesyon, ang trabaho natin maglatag ng magkabilang panig. Kaya nga, tuwan-tuwa ako at mabuti nasabi niyo yan eh. Opo. Naisip ko tuloy. Hindi ba ako nahirang nga sa Blue Ribbon Committee? Opo. Maraming nagsisay. Yung lang text na tinanggap ko eh. Aba, yung sabi niya, Sen, congratulatory, yan talaga ang bagay. Napakarami ng gano'n, ano? Opo. Yan po ang inaasahan namin. Talagang palagay po namin marami pong talagang maitutuwid Aha. na mga ganapan, lalo na po yung mga katiwalian. Kami po yung masaya. Marami ito, Jen. Totoo po. Alam mo, ang aking problema ngayon kung paano ko sasagutin ng mga text messages eh. Aha. Nasagot ko na yung 400 kaninang madaling araw. Meron na naman 300 na dumating. Walang katapusan na pagsagot ng mga text messages. Kaya nga, tataka ko po. Nabanggit ko. Kaya nga, ang tataka ko, bukod tangisan yung anchor na binabanggit mo, ang talagang hindi niya matanggap sa halip na tignan mo na yung trabaho ninyo, performance ninyo. Kaya nga, nung binanggit ni Nelson, natuwa ako, naalala ko tuloy. Wala silang pupuntahan ngayon eh. Okay. E dinahirang akong Blue Ribbon. Aha. Naalala mo yung dalawang malapad na dyaryo. Opo. Oo. Tuwan-tuwa ako eh. Nung umagang gano'n, kasi yung mga dyaryo, nilalagay nila sa, meron kaming lamisita doon sa labas, doon nakalatag yun. Yung dalawang dyaryo na yun, yun ang Opo. una kong makikita pag lumabas ako sa umaga. Akalain mo for the first time, Jen? Headline ako. Nilagay po. Hindi ako makapaniwala, Jen. Kasi hindi totoo ito. Ako lang mag-isa natatawa ko. Akalain mo, hindi na rin nila nakuha na baligtarin ang mga pangyayari. O kaya Hindi ba lamang bagitin ang pangalan niyo? Hindi ba nung una tayo nagtatalo rito at pinag-uusapan kung kinakailangang sikilin nila yung katotohanan. Yung una natin pinag-uusapan. Ngayon, yung dalawang dyaryo, walang magawa tayo. Pati litrato ko dyan nandun. Wala. Alam mo ginawa ni Mrs. Jen? Opo. Dahil siguro pinag-uusapan din na ginupit niya yung buong at talagang nilagay niya sa kanyang Bakit palaminate pa ni Ma'am Edna po? for the first time. Opo. At for the first time, ay ire-report kayo ni Mayan Corbera. Kasi hindi kayo nire-report nito eh. Ito yung reaction doon sa nagtanong Sen Nagtanong kasi, bakit kasi si Senador Marcoleta ang nilalagay niyo dyan sa Blue Ribbon? First timer yan First timer ka, neophyte, neophyte yan eh. Bakit yan? Bakit? Ito po ang sagot sa report ni Mayan Corbera. Mayan.
Magandang hapon, Nelson Arcel at kay Senator Marcoleta. Posibleng ang issue raw ng umay anomalya sa mga flood control projects na itinagalit ni Pangulong Bongbong Marcos ang unang iimbestigahan ng Senator Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Yan ay ayon kay Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Sabi ni Estrada, may inihain ng resolusyon si Senator Erwin Tulfo para siyasatin ng Senado ang umanikatiwalian sa flood control projects. Partikular niyang ipinasisiyasat kung saan nagamit ang bilyong pisong budget noong 2024 at ngayong 2025 para sa flood control samantalang maraming baradong kalsada at rinis na nagresulta yan ng malawakang pagbaha. Sabi ni Estrada, bukod dyan yung the flood control projects, kasama din ang kontrobersiya sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water districts at mga water concessionaires ang posibleng sinitin ng Blue Ribbon Committee. Ipinagtanggol naman ni Estrada si Marcoleta sa mga batikos bago inilagay sa Blue Ribbon Committee. Ito raw ang unang pagkakataon na ang Blue Ribbon ay pamumunuan ng isang neophyte senator na mag-iimbestiga sa mga kaso ng pang-abuso at katiwalian sa gobyerno. Pero sabi ni Estrada, isang abogado si Marcoleta at matagal itong naging kongresista. Walaan ng ibang senador na humiling na pamunuan ng komite at iginiit na walang kapalit ang pagbibigay sa kanya ng Blue Ribbon Committee. Bukod dyan, wala sa rules ng Senado na nagsasabing bawal na mag-chairman ng makapangyarihang komite ang isang baguhang senador at baka makatulong anya ang pagiging dating kongresista ito para madaling matukoy ang mga sinasabing kongresista na rumarakit umano bilang mga kontraktor. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Jinggoy Estrada. Why not? Identified siya sa Duterte. There's always a first time. And Senator Marcoleta is highly qualified to head that committee. He being a lawyer, tanggalin mo na yung posisyon siya. Sa aking palagay, o sa aking palagay, he is highly qualified. He is fair. With all due respect, si Senator Marcoleta is fair. Yeah, sa tagal ko dyan Senado, this is the first time that a neophyte senator in a position at that ay hinawakan ng Blue Ribbon Committee. Dapat ba, Pero wala naman sa rules ng Senado na hindi pwede ibigay sa isang neophyte senator. Balik sa inyo na sa Gatjeb. Maraming salamat. Yan po si Mean Corvera. Pero bakit nga raw ba? Kasi alam ko dati marami talagang ayaw humawak na pagiging chairman ng Blue Ribbon. Pero ba't kayo? Ba't parang ginusto nyo hawakan itong Blue Ribbon Committee? Hindi, yun muna ang tanong mo na parang ayaw. Opo. Hindi, noon lamang nakaabang ang eleksyon kasi meron silang usap-usapan. Aha. Kapag raw ikaw ang chairman niyan at ikaw ay naharap sa isang election Issue. Hindi, election time. Opo. Natatalo. Kamusta nangyari kay Senador Gordon? Opo. Oo. At ewan ko sino pa yon. Kaya ang nangyari, nung may sumunod na nag-occupy niyan, si Senador Tol, Tolentino. hindi niya masyadong inactivate. Opo. Lalong-lalo na nung sumunod si Senador Pia. Pia Cayetano, opo. Parang isinara ang tindahan. Opo. Sapagkat nakaabang ang eleksyon. O ngayon naman, tapos naman ang eleksyon. Bakit na, ano bang iindahin mo riyan? At saka importante, kung mapapakinabangan ng tao, hindi ba? Opo. At saka, in fairness, pasensya na po sa iba, yung mga nauna, ito kong Blue Ribbon aminin mo na hindi, mukhang nakasangkapan talaga sa politika Farmally issue, fertilizer funds scam, etc. na mga inimbestigahan po ng Blue Ribbon, may bahid talaga ng politika, Sen, at mukhang nagamit talaga sa politika ng mga panahon na yun. Hindi kasi naman, nasa paraan kasi ng pag-uusisa mo rin Nasa paraan mo naman ng kung paano mo i-undertake yung investigasyon Kagaya nga ng nasabi mo kanina, kailangan ba, sinabi ni Senador Jinggoy, nakita niya na objective yan, fair yan. Opo. Kailangan maging fair ka, hindi yung tatakutin mo yung mga tao, gaya ng nangyari sa Parmali, pinakulong mo lahat. Kaya nga, panahon pa naman ng eleksyon, wala pumirma doon sa report mo. Tama. Pero kung hindi ganun ang paraan mo, hindi naman sa sinasabi ko na mas marunong tayo sa mga nangyari. Hindi. Kailangan nga, huwag kang magpersonal. Yan ang palagi nating sinasabi. Nauna lang na pinag-usapan natin yung angkor na yun. Opo. Kung angkor ka, puro personal ang sinasabi mo, paano makikinabang ang tao nakikinig sa'yo? Ayun. Ililigaw mo lang sila, mamimislead lang sila. Pero lahat ng gagawin mo, patas ka, parehas ka. At saka ebidensya talaga ang magtataguyod sa'yo. Hanggang saan mo may tatawid dito? Hanggang gaanong ebidensya para makarating ka doon at matukoy mo sino yung nagkamali.
Nandun eh. Oo. Maski na kaibigan mo, sasabihin mo lang, magkakaibigan tayo, pero itong ebidensya at papunta sa iyo eh. Anong gagawin natin? Yun ang importante ron. Kailangan maipakita mo yung ebidensya. Ngayon, hayaan mo na magpresenta ng kaiba yung ebidensya para matimbang mo, alin ang totoo rito. Tama. Di ba? Yun. Nelson. Kasi dyan, Sen, ang pinakamainit ng issue ngayon, kung ang investigasyon ng pag-uusapan, at ito rin ang utos ng Pangulo, ay yung tungkol sa flood control. May resolution na pala. Senado. Ang House ay merong May pasisimulan na rin nata nila. Pasisimulan. Paano yun, Sen? Meron sa House, meron sa Senado. Okay na ba yun na sabay kayo nag-iimbestiga? Bakit naman hindi? Kung halimbawa, yung direksyon naman nila, baka iba direksyon nila, basta ako, pag ako nag-imbestiga, alam ko kung saan ako papunta. Hindi naman po pwedeng basta ka na lang nag-imbestiga. Ito yung sinasabi natin na parang tira bulag. Hindi pwede yun. Kamukha ng halimbawa, nauna nang na-imbestiga noon. Kaya naman pala, walang nangyayari sa ating mga flood control projects kahit na 5,500 pa yung nilatag mo ron. Wala naman palang master plan eh. Wala namang integrated master plan. Para kang gumawa ng Bahay. para kang gumawa ng bahay. Walang Walang plano. Hindi mo alam kung nasaan ang sala eh. Di ba? Ito, alimba, gumawa ka na lamang ng napakaraming mga farm to market roads, alimbawa. Wala namang plano, hindi naman magkakaugnay. Kunyari, gusto mong itawid hanggang sa pangatlong probinsya. Wala namang plano para maitawid mo doon. Walang karugtong. Walang karugtong, hindi mo naman dudugtungan. Dapat may plano, ang hinihintay mo lang naman panahon tsaka pera kung may pera. Pero kung may plano, pag may pera na, idudugtong mo. Pagkatapos dugtong uli. Hanggang sa matapos mo, halimbawa, ang plano, 5 years. Di pagkatapos ng 5 years, alam mo na nandun. Alam mo na nagawa. Kamukha ng floods. Wala kang master plan, wala kang integrated. Ang sinasabi ng DPWH, meron daw 18 flood control plans, pero hindi magkakaugnay. Yes po, may kanya-kanyang direksyon. Ang kanilang pakay lamang daw ay area targeted. Yes, Marisan, paano mo namang paniniwalaan yun? Kahit na area targeted, hindi ba magkakaugnay dapat ang tubig ba? Ibig sabihin, re-respetuhin yung isa, gano'n, hindi tutuloy sa'yo kung sakasakali. Kaya kailangan talaga yun, integrated, comprehensive, at iisang plano yun. Walang iniwan doon nung ako'y nakaupo doon sa isang board ng isang eskwela sa Maynila. Nag-present sila ng isang drainage project. Pumirma na lahat eh. Pinresent nila sa board. Opo. Kasama ko pa si dating Senador Joey Lina, sa presidente ng Manila Hotel. Magkatabi kami. Tinanong ko, ito po bang, andun ang engineer eh. Ito po bang drainage system na to ay nakaugnay po doon sa drainage system na City Hall? Opo. Wala pa po yun eh. Saan mo palalabasin ang... Saan lalabas ito? Gagawa po ka ng kakausapin. Teka muna. Disgrace. Wala nangyari. Hindi na-approve. Ganun. Hindi naman po pwede ka kung gagawa ka ng drainage. Nag-drawing ka lang. Wala lalabasan. Hindi pa ikot-ikot yan. Anong gagawin mo? Kukuha ka ng pangsipsip, gano'n? Kailangan ka ako, nakatutok, naka-integrate yun. Doon sa mismong sewage ng Maynila. Kasi dadaan doon. At saka meron ka dapat waste facility, no? Na paglalabas mo sa ilog, may malinis. Ang problema kung talaga wala treatment. May water Ang treatment pinakamahirap facility. dito, yung marami kang paglalabasan na. Alam mo, yung Marikina River. Kailan lang medyo nakukurek ng konti yan. Meron kang Marikina River na pwedeng labasan ng tubig. Marcos Highway kami dyan. Opo. Ilang taon na ba ito? Ba't kinakailangan merong sumisip-sip dito sa gitna ng Marcos Highway? Para lang pumupa ang tubig doon sa inyo. Malapit na dyan sa, di ko alam kung ano yung Santa Lucia yata yun. Opo, Santa Lucia Mall. Bakit hindi kayang patagusin hanggang sa Marikina River? Oo nga naman, ang lapit lang nun eh. Wala, pagkatapos,
Oo. Hindi, kasi marami talagang kapalpakan eh. Nung magsitayo ang subdivision, maraming subdivision yan eh. Ha? Opo. Merong sinagasaan na isang river. Ang natira yung kamukha nun doon sa amin. Munting Dilaw ang tawag doon, isang maliit na creek. Natakpan. Nako. Kaya kapag bumilang ka lang ng ilang minuto, o lalo na kung malakas. Malakas ang buhos ng ulan po. Kapag ka 30 minutes na talaga yung buhos ng ulan din, Nelson, Nako. consistent ha? Opo. 30 minutes lang ang bilang mo, makikita mo na yung mga kapitbahay namin, yung mga sasakyan, igagawin na doon sa malapit sa amin na ganyan. Doon na mataas Ang una ang gawin nang ninyo. kasi alam na nila na lalaki na yung tubig eh. Ngayon, after another 30 minutes, hindi na ako makakatawid doon sa tapat ng aming clubhouse. Opo. Anong gagawin ko ngayon? Titingnan ko na yung dahon ng aking malunggay kung maraming Stranded na. kung maraming May magugulay pala kayo. hindi, kahit walang bunga, yung lang dahon, okay ka na, di ba? Wala nang integrated eh. Kaya kailangan tawagin mo. Nasaan yung di ba, yung nung isang araw pinag-uusapan natin. Merong isang maliit na opisina sa ilalim ng DNR. Kung tawagin ay Yung river... river control, whatever. Yan ang umahawak ng plano kung paano magkoconnect ang mga ilog ng ating bansa. Opo. Mga tributaries. Wala yung budget yata yan eh. Pagkatapos dalawa lang ang tao. Dalawa lang ba tao? Samantalang kapag binasa mo yung kanyang tuntunin, yung kanyang mandato. Opo. Aba, ikaw ang gagawa ng master plan kung paano makukonek yung daloy ng mga... Naku po. Yung mga... Tributaries na yun. Oo. Opo. Tingnan mo yung Marikina River. Pansinin mo pagdating sa Eastwood, medyo kumunti ng ganyan. Kumipot na, Kumipot. Merong mga 2 metro dito tsaka 2 metro sa kabila. Kaya kung halimbawa, ang lapad niya ganon. Imbudo yan. Gumanon. Aba, siyempre pagka kumipot ng konti, di ba? Walang iniwan sa alulod dyan. Ay, opo. Parang imbudo, barado lahat ng nila. Pag maliit lang alulod mo, sa malakas na tubig, wala, delikado ka. So, ibig mo sabihin yan, Sen, ang Blue Ribbon Committee po ng Senado ay paiimbestigahan din itong flood control anomaly o scandal na ito? Ako, tawag ganito, scandal na po ito eh. Kasi ang Pangulo na mismo nagsabi. Yun nga, sinabi nga niya na bagamat yung kanyang pagkakasabi, medyo malambot. Opo. Malambot pa yun. Mahiya naman kayo. May hiya ba yung mga yun? Parang nakikiusap ng mahiya. Kaya pala ang... Kasi, Nasaan ang hiya ninyo? kasi kung si dating Pangulong Digong nagsalita, Naku po. pag sasampaling ko yung mga mukha nyo eh. Sisipahin ko kayo sa kalangala. Ang taas sabi. Kaya pala ang sabi ng isang Pagka senador... nahuli ka, sisipahin kita kanya, di ba? Kaya pala sabi ng isang kasama yung senador, shameless hypocrites daw po. Yun. Yung mga nagtayo at nagpalakpakan pa habang sinabi yun ng Pangulong Bongbong San eh. Sa zona, yung tayuan. Yes. Hindi mo ba nakita yun? Nung sinabi niya yun, parang ang unang tumayo si Toby Tiangco yata eh. Kasi yung siya nagbulgar nung ano eh. Nung siguro, nahiya naman yung katabi niya. Dalawang katabi niya, kontraktor, tumayo rin. Napatay. Sa iba nga hon, tumingin-tingin muna sa paligid bago tumayo at saka pumalakpak din eh. Di ba? Nako. Bagay dati naalala ko, Nelson eh. Di ba, Sen? Noong nag-imbestiga kayo ng Parmali sa Kamara, may kasabay na Hindi ako investigation. kasama ron. Hindi sa Kamara po. Sa Kamara. Sa Kamara. Akala ko sa Senado Di nga po, pala yung, pa ron. yung sa Senado nung time na yon, nag-iimbestiga rin po si Senator Gordon, di ba? Pero sa Kamara, yung mga pinatawag na doon, pinatawag nyo, pero makikita mo yung nanonood sa Kamara, sabi nila, ay, mas gusto namin panoorin yung hearing sa Kamara, etc. Kasi kailangan maipresenta mo yung dalawang sides. Hindi yung, limbawa, doon sa Senado, nung panahon ng aking kumpadre, si Senator Gordon, siya na lang ang nagsasalita eh. Kaya pati nagsisigawan niya yung mga ano eh. Kaya mga kasama niya, iniwan siya eh. Yun na nga po. Pero ang point ko lang ibig sabihin, so kung mag-imbestiga man po ang Kamara at mag-imbestiga ang Blue Ribbon Committee ng Senado. Okay lang yun. Mas Okay maganda nga na dalawa yung mag-iimbestiga. Di, mas marami ngayong malalaman ng tao. Di ba? Tama. Pero sa bandang dulo, Sen, maraming inimbestigahan din ng Blue Ribbon eh. Pero ang tanong ng tao, may nangyari ba sa mga naimbestigahan? At paano nga may mangyayari? Hindi niya na ako ang ipapirma yung committee report. Ayun! Para makapagpapirma ka. Opo. 17 yun. Ano majority ng 17, Nelson? 17, 9. Dapat merong siyam na pipirma. Kaya kailangan, involve mo yung para malaman nila, lahat tama ng lang, para miyembro. mapapirma mo sila. Ngayon, kung ikaw na lang ang naglululundag dun,
Wala nang pipirma sa ano mo. At saka nakaharap nga sila sa eleksyon. Kaya lang maingat ka, pati yung bagay na yon, i-consider mo lahat yon. Ayun. Anong pwedeng mangyari, Sen? May nalaman tayo, natuklasan tayo. Kayo na po ang chairman ng Blue Ribbon, may natuklasan kayo anomalya talaga. Oo. Gumawa kayo ng committee report, nagkaroon po ng majority. Ano pong next nun? May mapaparusahan ba? May mananagot ba? May makakasuhan ba yan? Depende nga kung ano yung mapapalitaw natin. Di ba? Okay. So halimbawa, given na po, given, may napalutang talagang may anomalya at may contractor halimbawa na nakita nyo nagkasala talaga. Gumawa, ghost project pa ang ginawa. Oo, ang ipiprepare lang naman ng komite itong report di ba? Opo. Napatunayan namin Ayun. si Congressman Jen Subarjaga at saka si Senador Ay nagkuntsabhan, halimbawa. sa Senador Nelson ay may kakutsabang ganitong Kontraktor, kontraktor. yan, Yan. Ibibigay ngayon sa mga ahensya na may kakayahang magsampa ng kaukulang Kaso. laban sa kanila. Ayun, so Diba? pwede pala sa ombudsman. So, pwede ka sa ombudsman, pwede kang banata ng DOJ, pwede kang ma-administrative, lahat. May civil, bill, Ayun. Kasi baka itanong yun ng ating mga kababayan, ano? Vox Populi. Saglit lang po. May inaayos pa ni Natalie Pichi. So, yun pala yun. So, meron, kung matutuklasan po ng Senado, ng Blue Ribbon, ang anumang anomalya, dapat parusahan, ay turn over nyo pala ito sa mga ahensya ng gobyerno para siya po magsampa ng kaso. Yun naman ang aming trabaho, hindi naman kami prosecutor Oo nga po. Di ba? Kaya, di ba, yun investigasyon para kasi nga merong mispisans, malfeasance, and nonfeasance. Ibig sabihin, katiwalian yun. Kapag na-prove yun, at base sa mga dokumentong nakalap, ay talagang uusigin sila. Ayun. Paano kung upuan ho ng mga ahensya ng gobyernong pinasahan nyo ng... Di ba? Uupuan. Limbawa. Usapan. Meron ho bang magagawa din ng Blue Ribbon doon? Ba't tinupuan nyo yung kasong yung nirekomenda namin sa inyo? Uupuan nila. Halimbawa ho, ganun ang nangyari. Pagka inupuan nila, may kalalagyan din sila. Kasi alam nyo naman ngayon, parking may bayad, di ba? Saan, ano? Yung mga parking po ng kasa, may malaki bayad din Basta yung itatalagang ombudsman, yung dapat yung talagang may kakayahan talaga na mang-usig. Hindi yung alam na natin na may pagkabayas na, di ba? Nako. Kasi sinasabi mo, yung mga makukulong o yung usigin. O yung yun naman principal na mang-uusig dyan. Lalo na kung kriminal yan halimbawa, ombudsman. Diba? Ayun. Ay, naku. Anyway, sa'yo nasa. Mamaya tayo. Yeah. Break mo tayo. 5:16 na pala. Napasarap ang ating kwento.